Magandang gabi mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah, salamat sa Diyos at ngayong gabi muli tayong lumako sa pagsamba sa ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Amen. Tayo po ay sasamba sa Diyos sa pamamagitan ng mga makalangit na awitin. Hallelujah. At sa mga tahanan ngayon na sumusubaybay, amen, makibahagi po kayo sa amin ngayong gabi sa ating gagawing pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Bago tayo umawit at pangunahan ni Brother Del Yago, hallelujah, minsan pa ngayong gabi, hallelujah, palakpakan, purihin po natin ang ating Panginoon, hallelujah, praise God. O, purihin po ako Diyos, pangalapunan sa iyo, gamit ang tungkong na ito, patunay nga walang ibang Diyos, liban sa iyo, purihin mo ka ng aming mga puso, ng aming mga labi at hallelujah, o manamang panalo ng iyong isang puso, banal na Espiritu, salamat sa iyong mga biyaya at amag, salamat at minigit kumaming muli sa lugar nito, salamat sa bilang ng iyong mga anak, Panginoon, at katulad ng patuloy ng dalangin, inahayaan po namin ng iyong banal na presensya, samahan mo po kami, Panginoon, bigyan mo po kami ng pagkakasubay, Panginoon, ikaw po ang madangkila, ikaw po ang malawalaki, in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po iawit ng mga siglang awitin sa ating Panginoon. So, sawitin po natin ang kailangan niya. So, number 1.
pure heart. Let us not leave our souls to another. Give us a clean hand and give us a pure heart. Let us not leave our souls to another. Patuloy po tayong tumawag sa ating Panginoon, give our hearts. Give our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes, we turn our eyes from evil deeds. Oh Lord, bring us down our idols. So give us a clean hand and give us a pure heart. Let us not leave our soul to another. Give us a clean hand and give us a pure heart. Let us not leave our soul to another. Oh God, let us be a generation that seeks who seeks your face. Oh God, Jesus. Oh God, let us be a generation that seeks who seeks your face. Oh God, Jesus. Give us a clean hand, give us a pure heart. Let us not leave our souls to another. Give us a clean hand and give us a pure heart. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, Jesus. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, Jesus. Seeks your face. Oh God, Jesus. Sa pagkain natin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa pagkain namin Diyos, aming Panginoon, aming nakapagligtas. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Ngayong gabi, kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating sama-samang panalangin. Itaas po natin sa Diyos ang gawain ngayong gabi, ang mga kasabay na gawain. Hingin po natin ang manifestation ng Banal na Espiritu. Amen. At idalangin din po natin ngayong gabi. Patuloy ang ating mga pastor leader ng fellowship. Di ko na po mabanggit isa-isa. Ang maalala po ninyo, hingin natin sila. Hingin natin sa Diyos ang covering anointing ng Panginoon. Sama rin po natin sa prayer ang ating bansa. Kailangan ng ating bansa ang panalangin mula sa ating Pangulo, mga gobernador, mayor, kapulisan, senador, mga mayors. Idalangin po natin ang malayang pangaral sa salita ng Diyos, kapayapaan, amen, katahimikan para po sa ating bansa. At sa mga may sakit din at karamdaman ng mga kapatiran, patuloy natin itaas sila sa Panginoon. Si Pastor Glenn Cross, patuloy natin din po ang kagalingan para sa kanya mula sa COVID-19. Malusaw ang mga virus na ito, amen. Ang kanyang lungs magbalik sa normal. Idalangin natin maging ang blood transfusion, maging matagumpay para kay Pastor Glenn Clark sa ating pastor sa Guam, USA. So, ngayong gabi, hallelujah, bago tayo manalangin at pangunahan tayo ni Brother Jason Brato, sino pong may mga personal na kailangan? Amen. Pagtiwala po tayo sa Diyos. At ngayong gabi, tingin sa pa, bago tayo manalangin, palakpakan, purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise God, hallelujah. Oh, purihin ka ang Diyos, pagalatin ka ang Panginoon. Hallelujah, Diyos. Hallelujah, tingin po kami, Panginoon. Hallelujah, kapagalan kami, Panginoon. Hallelujah. Oh,
Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah, Panginoon Diyos. Na muli, Panginoon, tinipon mo kami, Panginoon Diyos. Hallelujah, sa gusali ito, Panginoon, upang makapakinig muli ng iyong mga salita o aming Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, ang mga prayer request, personal request ng iyong mga anak. Lord, yung mga punto, Panginoon, katagpuin, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, ang mga may sakit, may karamdaman, Panginoon Diyos. Lord, kagalingan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, ang gawain ito, Panginoon Diyos, O God, hallelujah, pagpalain mo, Panginoon Diyos, hallelujah, sa bawat mananampalataya, Panginoon, mahusap na, Panginoon Diyos, hallelujah, sa iyong pinakamataas na papuri. Pasalamat, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. I-welcome po natin ang bawat isa sa kaway-kaway po tayo sa magiliw ng pagbati. Habang inaawit po natin ang Zapaters House. Yes, Zapaters House. Nakikisabay, nakikibahagi po sa amin ngayong gabi. Hallelujah. Narap tayo po sa mga pabalita. Yung prayer po natin, huwag natin kalimutan. Araw-araw yun, mula Lunes hanggang Sabado. Amen. Ating prayer and fasting, Biyernes, at ang ating chain prayer, overnight prayer ay tuwing Biyernes ng gabi. Ang ating namang corporate prayer ay tuwing pong alas 4 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado. Ang schedule ng gawain po natin, ang tanging na bago lamang ay sa gabi po, mga anak ng Diyos. So, Miyerkules, may pagsamba tayo. Tulad pa rin ng dati ang oras, alas 5 po hanggang alas 6 ng hapon. And then, ang ating pong street preaching, meron po tayong pag-evangelism. Tuwing Martes po, alas 9 ng umaga, at Huwebes, alas 9 din ng umaga. Sa gabi naman ay Bible study po natin, mga anak ng Diyos. Okay? So, kung gusto niyo po sa inyong mga tahanan, baka gusto niyo po magpa-Bible study, ay open po kami, mga anak ng Diyos. Magtalaga lang kayo ng oras. Okay? So, maglagay lang kayo ng oras. Pinamaganda yung sa hapon, mga kapatid ko sa Panginoon. Kung gusto niyo po ng Bible study sa inyong mga tahanan. Amen? So, diba? Isama na rin natin po sa panalangin ang konferensya sa Metro Manila ngayong November 2. Kailangan na natin ito, patagpin ng Diyos ang pangailangan. Amen? So, kung mag-aaral mo na rin po ng mga pledges, kayo po ay po na ang puso, pwede na po tayong magpasimula ng ating pong mga pledges bilang pagsuporta po natin sa ating pong International Bible Conference. Amen? Hallelujah. So, kung po'y wala nang nakalimutan ngayong gabi, hallelujah, tayo po ay darako sa ikalang bahagi ng pagsamba, tayo po'y maghahandog sa Panginoon. Praise God. At sa mga tahanan ngayong gabi, amen, kung kayo po ay nahihipo ang inyong puso, maghahandog po tayo sa Diyos, pwede niyo po yung ipahabol, idaan po dito sa church, mga anak ng Diyos. Okay? At bago sa paghahandog, sasalita muna tayo ng ating Panginoon. Hebrews chapter 11, sa verse 4. Sa Hebrews chapter 11, verse 4. Okay, sino po nakakita na? Aklat ng mga Hebreo sa Panatang 11 sa talatang 4. Tagalog ng Tagalog. Okay, nakita niyo na po? Hindi pa? Hebreo chapter 11 verse 4. Okay, basahin po natin ito. Sabi dito, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain sa kay Cain. Sa pamagitan nito ay sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamagitan nito ay patay na siya ay nagsasalita pa. Pagpalain po ang salita ng ating pong Panginoon. Amen? Dito sa aklat po ng Hebreo, amen, sa bahaging ito, ito po tinatawag na heroes of faith. Isa si Abel sa mga nakabilang pagdating sa tinatawag na kabayanihan sa pananampalataya. Amen? Naging bayani po itong si Abel, hindi po dahil siya po ay nakipaglaban, nakipagdigma, nakagapi ng mga kaharian, hindi po. Naging heroes of faith po o bayani sa pananampalataya si Abel dahil sabi ng Biblia sa kanyang ginawang paghahandog. Ano po ang meron? Bakit tinawag si Abel po na isa sa mga bayani sa pananampalataya? Ang sabi po ng Biblia,
si Abel po ay naghandog ng higit kaysa sa kanyang kapatid na si Cain. At ito'y nalaman na masigit dahil mismo sabi ng Biblia, Diyos mismo ang nagpapatunay. Ano niyo po? Ano po ba ang kaibahan ng handog ni Cain at saka handog ni Abel? Ang pag binasa mo po yan sa aklat po ng Genesis, sa unang bahagi, ang sa verse po, o chapter 4, pag binasa mo po, sabi ng Biblia, dumating ang panahon na itong si Cain ay naghandog ng mga unang bunga ng kanyang lupain, yung mga bunga marahil ng mangga, ng kung ano-anong bunga, marahil ay saging, sabi, inihandog ito sa Panginoon. So, balik sabi ng Biblia, ito namang si Abel ay naghandog ng tupa, ang sabi doon sa ating Panginoon. Naghandog siya ng panganay ng kanyang mga kawan. Natin niyo po, yung kanyang mga kawan, marahil ay tupa, amen? Ang sabi po doon ay naghandog ng panganay, yung pinakamabuti. Pag sinabi po kasi panganay, pinakamabuti. Dahil sabi ng Biblia, ito'y sinaksihan at kinalugdan ng Diyos. Amen? Mga kapatid ko sa Panginoon ngayong gabi, ang kaibahan po ng paghandog ni Abel kay Cain. Ang kay Abel kong paghandog may sakripisyo. Amen? Ang isa pong mga tinatawag na negosyante, lalo na po sa pag-aalaga ng tayo, mahalaga po ang panganay. Amen ba, mga anak ng Diyos? Dahil yung panganay, yun po yung magaganda kalimitan. At ito ang magandang pagsimulan ng pag-aalaga ng mga livestock, ng mga hayop katulad ng tupa, ng baka, ng kalabaw, ng baboy. Amen, kung nag-aalaga, ang kinukuha nila yung panganay dahil maganda ang bigas niyan, magandang pasimula yan. Pero sabi ng Biblia, walang pag-aalinlangan, si Abel ay nanampalataya. Ibinigay niya ito sa Panginoon. Yun yung dahilan. Unang-una, ang pananampalataya ni Abel ay iba kay Cain. Ang kanyang paghandog ay may sakripisyo. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay iba kaysa kay Cain. Dahil si Cain, unang bunga ng bunga pero walang sakripisyo. Amen? Ang sabi ng Biblia, basta lang siya kumuha. Hindi natin alam. Ang sabi naman ng Biblia, tingnan nyo, sabi yung panganay ng kanyang kawan. May dugo, may sakripisyo, mga anak ng Diyos. Kaya ngayong gabi, ano ang sabi ng Biblia? Yung handog po ni Abel, patay na siya, ang kanyang dugo ay nagsasalita pa. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos ngayong gabi, kung tayo maghahandog sa Diyos at ito'y may sakripisyo, amen, ito ako'y naniniwala, hindi ito makakalimutan ng Diyos. Kaya ngayong gabi, isa pong tao ang nagsabi, si Henry Taylor, ang sabi niya, he who gives what he would as readily throw away, gives without generosity. For the essence of generosity is in self-sacrifice. And then sabi nito ni Sir Henry Taylor, siyang nagbibigay na sabi nga ay panako na o sobra na sa kanya, and then, surplus na sa kanya, ay nagbibigay siya ng walang tinatawag na generous spirit, mga anak ng Diyos. Sapagkat sabi dito, ang pagiging kakanyahan ng pagiging generous, mga anak ng Diyos, amen, ito po ay may self-sacrifice. Kaya ngayong gabi, pagbibigay tayo sa Panginoon. Amen? Kapag ganito pong hapon, amen, magandang maghamon. Kasi po, nakapagbigay na tayo sa umaga. Ibig sabihin na ibigay na natin yung para sa Panginoon. At ngayong gabi, ang ibibigay natin, ito iyak ako naniniwala, sakripisyo na ito. Amen ba, mga anak ng Diyos? At ako naniniwala, amen, ngayong gabi, gagalang yan ng Panginoon. Kaya tayo maghahandog na may sakripisyo sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tinatawagan ko si Brother Jel, kung tayo pangalan sa panahon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras ng Panginoon, kayo magdakalaw sa iyong gawain, patuloy mo kami, Panginoon, bigyan ng tapat na puso, handang puso sa pagdakalaw, Panginoon, ang mga kalugdan ko, patuloy mo gamitin sa iyong gawain, patuloy na magpalawak ang iyong gawain, Panginoon, nagligtas ka, patuloy sa bayan ito, Panginoon, gamitin mo mga ikapong ito, Panginoon. At sa oras ito, Panginoon, ang aming mga pinagkukunan, ang aming mga trabaho, Panginoon, ang aming mga inaasahan, patuloy mong i-bless, Panginoon, at tinangkin namin mga pagpapala ng Jesus. Amen. Amen. God, we bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise unto God. We bring the sacrifice of praise unto God. As we offer unto you.
4 sa talatang 1. Amen. Matthew chapter 4 sa verse 1. Sino po ang nakakita na? At sabi po dito ng banal na kasulatan, nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang. Amen. Alala, sabi dito, upang siya'y tuksuin ng diablo. Amen. Pagpalain po ang salita ng Panginoon, dahil po sumadaling huwag panalangin o dakilang Diyos, ang mga pamilya sa salamat po sa gabi nito, salamat po sa bilang ng iyong mga anak. Salamat muli na kami mag-aaral ng iyong salita at tulad ng dati o Diyos sa pamagitan ng mga salita mo na aming mong pagbubulay-bulayan ngayong gabi, gamitin mong maging instrumento ito, maging malakasan sa amin, Panginoon. At ngayong gabi, anuman ang mga pakanan ng kaaway, pagbibigay ng diversion ng kaaway, wala ng interes sa pakikinig ngayong gabi ay aking pinapawala ng isa. In Jesus' name, Lord, itatulong po ako sa iyong likuran. Ako na yung palit na lingkod, ang lahat ng laman ay kahiran, sapagkat sa lahat ng laman, kung ngayon ako Diyos, wala po akong tiwala pa. Kaya nga po Diyos, hindi ko po ang iyong banal na Espiritu, samahan mo po kami, ito po ang aming dalangin, at pinakapitampay sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret. At ang umibig sa Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi po ni Madam Goyon, isa po siyang kilalang tao, hindi ko rin naman siya kilala, pero siya po may sabi nito, ang pangalan niya ay Goyon, si Madam Goyon. Ito po ay isang Pranses. Ano po sabi niya? Kapag dumaraan tayo sa kahirapan, subalit ito'y hinaharap natin ng may kahinahunan at sa katotohanan ay pinapadama natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Sabi niya, kapag dumaraan po tayo sa tinatawag na mga kahirapan, pasabig sa buhay, at hinaharap natin ito ng may kahinahunan, ng may kaayusan, sabi niya, sa katotohanan, pag ganito raw po ang ating ginagawa, pinapadama natin ang pag-ibig natin sa Diyos. At ang sabi naman niya, kung dinadalaw naman tayo ng presensya ng Diyos, ipinapadama naman ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Sabi ng Biblia natin binasa, Amen, si Jesucristo pagkatapos niyang mag-ayuno, Amen, ng 40 araw at gabi, ang sabi po dito, si Jesus Christ ay dinala kasama ng Espiritu Santo, dinala siya sa ilang o sa wilderness. Amen? Kaya ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, may mga dinadaanan tayo sa ating pong buhay. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, marahil tayo ay dumarako sa tinatawag na ilang. Subalit na ito sabihin sa inyo ngayong gabi, Amen, mga anak ng Diyos. Sa ilang, mayroon pa rin presensya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon gusto ko mangarang sa pagsanakot, the presence of God in the wilderness. Ang presensya ng Diyos sa ilang. Napakaliwanag naman, sabi po ng Biblia. Si Jesus Christ, matapos siya mag-ayuno, ang Espiritu Santo, inihatid siya sa ilang upang siya tuksuin ng diablo. Alam natin, Amen? Hallelujah! Ngayong gabi ang unang-unang katotohanan na dapat natin tandaan. Amen? Wilderness does not mean absence of God. Amen? Na kung tayo dumaranas ng kahirapan, para bang tayo nasa ilang mga anak ng Diyos. Pag sinabi kasi yung ilang, Amen, ito ay isang lugar na kung saan tuyo. Madalang siguro makakita ka ng tubig. Madalang din marahil ang makakita ka ng mga laman dahil ito po'y disyerto. Isang lugar na mabato. Amen, ito'y nangungusap sa ating buhay bilang mananampalataya. Bagamat wala tayo sa disyerto, wala tayo sa ilang, pero, Amen, ang pakiramdam natin, hindi natin maapuhap ang Diyos. Pakiramdam natin, malayo tayo sa Diyos. Hallelujah! Para bang nahihirapan tayo sa kabila at sa kanan, wala tayong pakitang linaw, mga anak ng Diyos. Nasa wilderness tayo kung minsan. Pero tandaan mo, ang wilderness, mga anak ng Diyos, ay hindi nangangahulugan na walang Diyos sa ating pong buhay. Dahil si Jesus Christ, sabi ng Biblia, pumunta siya sa ilang, naroon ang Espiritu Santo kasama niya. Amen? Naroon ang presensya ng Diyos. Amen? Sapagkat ang gusto kong balikin o sabi nga'y balintulain sa ating mga isipan, mga anak ng Diyos, yung tinatawag na religious mindset. Ano ba ang religious mindset? Ang religious mindset, kapag ikaw ay nasa kahirapan, wala kang Diyos. Amen? Kapag ikaw ay may karamdaman, hindi ka sinasamahan ng Diyos. Kapag kaunti ang iyong bilang, wala kang Diyos. Amen? Sapagkat yun ay religious mindset, nakikita natin yan sa John chapter 9, verse 1 hanggang 3. Ang sabi at pagdaan niya, nakita niya ang
siya nagdurusa, makasalanan siya, wala sa kanya ang Diyos. O tingnan mo. Amen? Sabi dito, ang taong ito ba o ang kanyang mga magulang? Kung pang siya ipanganak magulang, sumagot si Jesus, sabi ni Jesus, hindi dahil sa mga taong ito'y nagkasala ni ang kanyang mga magulang, kundi ko bang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Yes, dumaraan tayo ngayon sa kahirapan, nasa ilang tayo. Ang tingin ng mga religious people, amen, hallelujah, ay wala sa kanilang Diyos. Wala naman ang bilang yan, ilan lang naman. Iyan, tanging may sakit. Iyan, laging walang pera. Amen? Tanging nangungutang sa atin. Hallelujah. Wala sa kanila ang Diyos. Amen? Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, yung ilang sa ating buhay, ating dinadaanan, ay nangyayari upang mahayag ang gawa ng Diyos sa ating buhay. Amen ba mga kapatid ko sa ating Panginoon? Kaya ngayong gabi na isang sabihin sa iyo, tulitin ngayong gabi, wilderness does not mean the absence of God. Amen? Na yung aking dinadaanan ilang ngayon, hindi ko alam kung ano yung dinadaanan, marahil karamdaman, marahil problema sa pamilya, marahil problema sa pananalapi, marahil ito ay kalusugan. Amen. Kapatid, hindi nangangulugan walang Diyos sa ating buhay. Sapagkat si Jesus Christ, sabi ng Biblia, nasa ilang siya, kasama niya ang Espiritu Santo. Naroon ang Panginoong Jesucristo, naroon sa ilang ang Panginoong Jesucristo, naroon ang Espiritu Santo. At ako'y naniniwala, naroon din ang kanyang Ama sa langit. Amen ba mga anak ng Diyos? Dahil ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay iisa. Amen ba mga anak ng Diyos? Hallelujah. Kaya ngayong gabi, hallelujah, ang religious mindset, amen, hallelujah, ganyan ang kaisipan. Hallelujah. Hallelujah. Subalit na sabihin sa iyo, iba po ang Diyos kaysa sa sinasabi ng tao, mga kapatid ko sa Panginoon. Iba ang Diyos. Ang Diyos kasi laging salungat siya sa prinsipyo ng tao. Ang prinsipyo kasi ng tao ay iba. Amen? Pag may bigas, bukod. Pag walang bigas, manigas. Di ba? Amen, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Ganyan ang prinsipyo. Wala sa iyo ang Diyos. Amen? Pero sabi ng Biblia, salungat ang Diyos, sabi ng Biblia, tingnan nyo ang pagkatawag sa inyo, mga hindi kayo may karunungan. Mga kayo ay nasa kamangmangan, pero tinawag kayo ng Diyos. Amen? Hindi kayo marami sa bilang, sabi ron. Pero tinawag kayo ng Diyos upang hiyain ang mga malakas, hiyain ang mga marunong. Amen? Ganyan ang Diyos. Ang ginagamit ng Diyos, mga taong walang alagahan, natatingin ng salimutan ay walang kwenta. Ganyan po ang Diyos ng Panginoon. Amen? At sa ating buhay din, mga anak ng Diyos. Sa tingin ng iba, amen, dahil sa dinadaanan natin mga problema, pasakit sa buhay, amen, hallelujah, na ating mga pinalalagyan, ang iniisip ng mga religyoso ay walang Diyos dyan. Amen, nagkakamali sila sapagkat sabi ng Biblia, ang ilang, amen, kahit ito'y ilang, naroon pa rin ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pangalawa natin pag-usapan, the purpose of the wilderness. Ano ba ang layunin? Bakit tayo dinadala sa ilang ng Diyos? Bakit pinapahintulutan ng Diyos ang karanas ka ng mga ilang? Amen? Ng tagtuyot, ng tag-init, ng tag-ginaw, ng kawalan. Bakit ka pinararanas ng Diyos? Bakit si Jesus Christ ay binala ng Espiritu Santo sa ilang? Sapagkat mayroon pong layunin. Amen? Kung bakit siya dinala doon. Unang-una yung paglabong espiritual. Yung paglago natin sa ating pong Panginoon. Si James ay nagsalita po ng dito, James chapter 1 verse 24, yang ang nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo ay maging sakdal at tinap na walang anumang kakulangan. Tingnan mo. Dinadaanan pala natin ang mga pagsubok sa buhay. Natapin natin tawagan ito yung wilderness. Sa ating pong buhay ang mga pagsubok na ito, mga anak ng Diyos. Amen? Pero sabi ni James, ito raw ay pinapahintulutan ng Diyos para ano daw, para tayo ay maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. May ginagawa pala ang wilderness sa ating buhay. At dito makikita natin si Jesus Christ. Kung ibababa natin doon sa ilang. Amen? Ang sabi doon sa Mateo chapter 4, nang ito na, tinutokso na sa ilang ang Panginoong Jesucristo. Amen? Ang sabi ng Job doon, di ba, nasusulat, sabi niya, hallelujah. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipakutos mo na ang batong ito'y maging tinapay. Datapot siya sinagot ng
Panginoon sabi, nasusulat din naman, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Dito sinusubok ang tinatawag na pagsunod ng Panginoon sa kanyang Ama sa langit. Tingnan niyo po mga kapatid ko sa Panginoon. Ang gusto ng diablo doon sa ilang pangunahan ni Jesus Christ ang kanyang Ama sa langit. Yes, pwede naman gawin ng Panginoon. Kahit pa hindi basta-basta ninapay, kahit pa French bread, kaya gawin ng Panginoon yung tinatawag na bato. Amen? Pwede gawin siopaw, yan ang Panginoon. Hallelujah mga anak ng Diyos. Pero hindi ginawa ng Panginoon dahil ayaw niyang pangunahan ang kanyang Ama na nasa langit. Dahil hindi pa po kalooban ng Ama sa langit na siya po ay gumawa ng gayong bagay. At unang-una ang nagpuputo sa kanya ay ang diablo. Amen ba mga anak ng Diyos? Sometimes mga anak ng Diyos nasa ilang tayo, tinuturuan tayo ng Diyos. Amen? Kasi ang danger mga anak ng Diyos kapag tayo nasa ilang. Amen? Gumawa tayo ng sarili nating mga pamamaraan para matugunan. Amen? Ang ating mga kalagayan. Kaya may mga tao kapag may problema, nauuwi sila sa tinatawag na mga problema lalo sa buhay. Dahil pinangunahan nila ang Diyos. Yung kanilang ilang pangangailangan, yung katuyuan, amen, hinahanap nila sa mga bagay na mali. May nasasadlak sa pag-iinom. May nasasadlak sa mga tinatawag na paghiwalay. Dahil ang akala nila ayun ang solusyon sa ilang. Amen? Hallelujah! Yan ang danger mga anak ng Diyos. Kaya kapag tayo nasa ilang, mag-ingat tayo. Kapanganyo po ang nasa ilang. Baka ang kaaway ay gumawa ng paraan na tuksuin tayo sa inang Biblia si Jesus Christ. Maging katulad baga tayo, amen, ni Abraham. Si Abraham ay dumaan sa ilang. Di ba pinangakuan siya ng Diyos? Ikaw Abraham ay pagkakaroon ng anak. Amen, sa takdang araw, sa takdang panahon. Babalik ako para ikaw ay tuparin kung aming pangako. Pero sabi ng Biblia, 100 taon na sila, wala pa yung pangako. Amen? Malapit nang maubos ang kanilang lakas. Kaya ang ginawa ni Abraham at ni Sarah, amen, gumawa sila ng Ismael. Amen? Yun ang iingatan po natin na magdesisyon po tayo sa ating buhay ng mga mali. Gumawa tayo ng sarili nating pamaraan at ang Diyos ay pasuway po natin kapag tayo po'y nasa ilang. Trabaho ng kaaway kapag nasa ilang. Amen? Ang tayo po'y tuksuhin, mga anak ng Diyos. Pangalawa, ang sabi dito, amen, ng diablo, nung magkagayon, dinala siya ng diablo sa bayang banal at tinilagay siya sa turok ng templo at kanyang sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Amen? Mga anak ng Diyos ngayong gabi, hallelujah, pwede natin magamit ang salita ng Diyos. Pwede gamitin ng diablo ang salita ng Diyos. Para sabi nga, amen, yung mga tinatawag na mga pangangailangan natin sa ilang, ito'y mapagunan, mga anak ng Diyos. Hindi naman masama. Ang sabi ng Biblia, di ba? May nabasa tayo sa Biblia, sinabi ng diablo, hindi naman masama yan. Sige na, pumayag ka na. Hallelujah! So mag-ingat tayo mga anak ng Diyos. Hallelujah! Una sa ilang, tuturuan ka ng manunokso at sumuway sa Diyos. Pangalawa, sa ilang ang manunokso, ilalagay ka sa maling pag-apply ng salita ng Diyos upang ang Diyos ay ating tuksuhin. Yan po ang ilang mga anak ng Diyos. Hallelujah! Pangatlo, sa ilang ay mag-aalok ang Diyos, ang manunokso ng kaginhawaan, subalit ang kapalit ay ang kaluluwa. Sa ilang mga anak ng Diyos, ano sabi ng Biblia? Si Satanas, ang diablo ang manunokso, dinala sa templo, sa tuktok ng templo, ang Panginoon pinamanas ang kaharian. Ang kagad na sabi, ibibigay ko lang yan sa iyo, sambahin mo lamang ako. Tingnan mo mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah! Kaya ngayong gabi, nais kong sabihin sa iyo, mag-ingat tayo kapag tayo nasa ilang. Ang ilang po ay dinisinyo ng Diyos para tayo po'y lumago. Hallelujah! 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 Kaya kung makikita mo mga anak ng Diyos, ngayong gabi, yung paglago sa ilang ay napakahalaga. Napakahalaga ng paglago sa ilang. Kung tayo makapag-desisyon ng mga mali, nalalagay tayo sa ilang dahil sa mga desisyon natin mali, matuto tayo. May dapat tayong matutunan dun sa ilang na dinadaanan natin. Kaya yun tayo pinaranas ng Diyos ng mga ilang para matuto tayo mga kapatid ko sa ating Panginoon. Hallelujah! Dahil hindi po naman mahulugan na tayo po ay nasa ilang talunan na tayo, hindi po mga anak ng Diyos. Hindi dahil nasa ilang pangayon, talunan ka na. Walang kwenta talaga. Hindi po. Ang katotohanan niyan, tinuturuan tayo ng Diyos na lumago. Amen? Hallelujah!
Dahil unang-una kaya ka inilagay ng Diyos, pinaintilutan ng Diyos. Ang Espiritu Santo, dinala si Jesus Christ sa ilang, ginawa yun dahil alam, amen, ng Diyos na tayo po, amen, ay mapagkakatiwalaan niya. Para bang katulad mo, siyo, dumaan siya sa ilang. Amen? Pero anong sabi ng Biblia, ipinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Ipinagmamalaki ng Diyos. Amen? Kaya ngayong gabi mga kapatid ko sa Panginoon. Amen? Upang malampasan natin ang ilang natin na dinadaanan ng anak ng Diyos, kayahin natin ang mga Israelita. 40 years silang naglalakbay sa ilang. Amen? Hallelujah. Ang ginawa nila, kung mapapansin mo, wala kang makikita ron na tinuruan sila ng Diyos na magbahay, magtayo ng bahay sa ilang. Minsan kasi, pag nasa ilang tayo, ayaw na natin umalis. Gusto namin, doon na lang tayo manirahan sa ilang. Okay na ito, dito na lang. Hindi po. Kaya pansinin niyo po, ang mga Israelita nung naroon sila sa ilang, naroon ang haliging apoy kapag gabi. Kapag araw naman, nandun ang haliging ulam para sila limliman, para hindi sila mainitan. Ang sabi ng Biblia, ang mga Israelita, nakatira lang sila sa tolda. Anong ibig sabihin? Maging flexible po tayo kapag may tinahang. Amen? Sabi ng mga matatanda, kapag may siyang bumot, pagtiis mo maluksod. Hallelujah, natuto tayo. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Ang mga Israelita, hindi mo mapapansin doon sa kanilang paglalakbay. Yes, sila ay may problema, pero sabi ng Biblia, wala kang makikita na sinabi ng Diyos, magtanim kayo, magbahay kayo. Wala po. Kundi sabi ng Biblia, nasa tolda sila. Kasi pag nagputos ng Diyos, sabi, larga na kayo. Ang gagawin nila, kukunin nila yung kanilang tolda, tinutukin nila yun, madalian, tapasanin na nila yun. Kasi sabi ng Diyos, tinutukin kayo sa may dakong murid. Doon naman sila, magkakamping na naman sila. Ang larawan po kasi ng ilang mga anak ng Diyos, para tayo lumako, parang camping site, parang bootcamp ng mga sundalo. Yung mga sundalo, para sila ay tumibay sa laban, dadalhin sila sa mga mahirap na pagsubok. Ang tawag doon ay sa kampo. Train sila, bootcamp. O, di ba? Amen, mga anak na ito, si Brother Jason nakapunta sa bootcamp. At isa sa mga nangyari sa kanya, nabalian siya ng paa. Kasi mahirap ang bootcamp. Amen, kasi sasanayan ka doon sa kahirapan. Di ba, iti-training ka doon? Gagapang ka sa puti. Amen? At kapag tunay ng sundalo, sabi nga ng kaibigan kong kapakirang nagpulis, kapag daw pulis, umiinom sila kasi siya ay pulis, umiinom sila sa pinagtakahan ng kalabaw. Walang tubig. Anong gagawin mo? Kaya, ang gagawin mo daw, yung pinagtakahan ng kalabaw, yung daw ang iniinom niya, na tubig dahil sa sobrang uno. Sinasanay sila sa mahirap na kalagayan. Amen? Pero alam nila, hindi pang habang buhay nila, sila aalis sila doon. Amen, mga anak ng Diyos. Ang danger kasi pag tayo nasa gusto natin ang mamuhay sa ilang. Ay, sanay na tayo. Ay, sa ito ako laging may sakit para ako'y madalang. Hindi, huwag kang pumayag sa ilang. At samantala lang ito, hindi ako kaya. Amen, ganun dapat. Hallelujah. Kaya nga sabi dito, huwag tayong tumira sa bahay kapag nasa ilang. Tumira tayo sa tolda. Kapag sinabi ng Diyos, anak, move on. Timpakin ang iyong punta dahil lalakad na ang haliging ulap dahil kapag naiwan ka ng haliging ulap sa katanghalian, sunog ka sa disyerto, sa ilang. At sa gabi naman, kapag naiwan ka ng haliging apoy, yari ka naman sa mga mababangis na hayop. Kaya nakatolda lang sila. Amen ba mga anak ng Diyos? Yan ay larawan ng paglalakbay natin sa ilang. Amen? Kaya ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, ang ilang yan ay nagtuturo ng paglago. Amen? At hindi yan pansapan pangmatagalan. Hallelujah! Kaya nga tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, alam natin, itong tirahan natin dito sa ibabaw ng lupa, ito'y isang lugar na pansamantala lamang, hindi ito ang tunay natin tirahan. Amen? Hindi itong ilang na ito, ang daigdig na ito, mga anak ng Diyos, ay manlalakbay na. Mayroon pangako ang Diyos na nakikita dapat tayo. Amen? Hallelujah! Kaya kailangan natin lumago. Kaya nga, amen, iwasan natin ang mga panganib sa paglalakbay sa ilang. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong gabi, hallelujah, tinuturuan lamang tayo ng Diyos na lumago kapag tayo dumadaan sa ilang. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Panguli at katapos na pusa. Ang panguli, we are not alone in the wilderness.
Yan po ang maganda. Kapag tayo po ay dumadaan sa ilang, hindi po tayo nag-iisa mga anak ng Diyos. Napakaliwanag naman sa revelasyon ng salita ng Diyos ngayong gabi. Ang sabi ng Biblia, si Jesus Christ, binala siya ng Espiritu Santo. Bago pa tayo makapunta rin sa ilang, bago pa tayo dalahin, naroon na si Jesus Christ, naroon na ang Espiritu Santo, naroon na ang Ama natin sa langit sa ilang. Amen? Yung ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. Kaya nga sabi ni Pedro sa kanyang sulat, unang Pedro chapter 4 verse 12 to 14, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring yung nangyayari sa inyo, hindi karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian na may mga galak kayo sa malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahinalay sa inyo. Tingnan nyo, mga anak ng Diyos. Kapag daw may dumarating na pagsubok, mahigpit na pagsubok, pwede natin sabihin ito'y lang na dinadaanan natin. Amen? Sabi dito, mga galak tayo. Dahil sabi dito, sinusubok tayo ang ating pananampalataya. Amen? Dahil daw karamay natin si Kristo, nasa atin si Kristo, naroon din ang Espiritu Santo. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong gabi, nais kong sabihin sa iyo, kung ang Diyos ay nasa atin, hindi tayo nag-iisa sa ilang, walang digmaan o walang wilderness na hindi natin mapagtatagumpayan. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Malalampasan po natin yan. Amen? Hallelujah! Sabi ng Romans 8:31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? At ang sabi ng 37, hindi kundi sa lahat ng bagay nito tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamagitan niya sa atin ay umibig. Amen? We are more than conqueror, mga anak ng Diyos. Kung ikaw man ngayon ay nasa ilang nais kong sabihin sa iyo, hindi ka nag-iisa. Amen? Hallelujah! Hindi ka nag-iisa. Amen? Sabat sabi ng Biblia, si Jesus Christ at ang Espiritu Santo ay naroon sa ilang. Nangakahulugan niya na ngayong gabi kung tayo man ay nasa ilang, pansamantala lang yan at mapagtatagumpayan natin yan sapagkat sabi ng Biblia, naroon ang Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya ngayong gabi, hallelujah, ulitin ko, kung ikaw ay nasa ilang, hindi nangangahulugan na walang Diyos sa ating buhay. Ang ilang ay ginagamit ng Diyos para tayo po ay lumako at maging epektibong mananampalataya. Panghuli, ang ilang, amen, hallelujah, hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Iulo po natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Hallelujah. Nagre-rema lang muli sa akin ay sumulitin ang sinabi ng isang tao. Amen. Sabi niya, kapag tayo dumaraan sa mga kahirapan sa buhay, kalungkutan sa buhay, at hinaharap natin ito na may kahinaanan sa katotohanan, sa ganitong paraan, pinapadama natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Para bang katulad niyo, sabi niyo, tatanggap na lamang ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi na masamang bagay? Siyo, amen, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig, pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga dinaraanan niyang kahirapan sa bukas. Amen? Hallelujah. Kaya ngayong gabi kung tumaraan tayo sa mga kalagayan, tanggapin natin ito na may kaunaunan, pagtitiwala sa Diyos, at sa ganung paraan, amen, na ipapadama natin ang pag-ibig at pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya ngayong gabi kung ikaw yan, hallelujah, humingi ka ng tulong sa Diyos ngayong gabi, amen. Hallelujah, hindi ko alam kung saan ka pinakausap ng pangangaral na ito ngayong gabi. Hindi ko rin alam kung saan bahagi ka pinakausap. Amen. Maraming nadadaanan, may nadaanan sa iyong buhay. Kailangan mo ang tulong ng Diyos. Amen. Ngayon gabi na sabihin sa iyo, laging available ang tulong ng Panginoon. Tinatawagan ko ang mga manunugtog. Amen. Habang tayo po ay inaawitan, nanalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Inaawit ang awiting ito. Give thanks with a grateful heart. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Hallelujah. Habang nawit ang awiting ito, manalangin ka sa Panginoon. Habang manalangin ka rin sa Panginoon Diyos. Hallelujah. O Rabba Bashandere, Pandoro Shandarabba, in the Spirit of God, I pray. Hallelujah. Give us strength, O God, Lord. Hallelujah. O Rabba Bashandarabba, in the Spirit of God, Panginoon,
Panginoon, sa mga tahanan ngayon, mga kapakirang sumusubaybay, pakinisabay sa kawan ng pamilya. Abutin mo ang mga may suliranin, ang mga may problema, bigyan sila ng malakasan. O Rabang Masyan, Nililimi, ang Darabos, ang Darabos, ang Darabos, ang Darabos, Rabang Masyan, Darabos, ang Darabos. Hallelujah. Kung tayo ay tapos ng panalangin, pili ko tayo tumayo at sabayan ko natin ang aking. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Let the weak say I am strong. Yes, I am strong. Let the poor say, I am rich Yes, we are weak. Hallelujah. because of Oh, what Rabakakande. the Lord has done for us. Hallelujah. Minsan po isang malakas na malakas na papuri. Pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, salamat sa iyong biyaya at abag. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, walatin ka, dakilang makapangyarihan mo. Oh, Rababasyan, Dededebiyam, Daradabakaye, Rababasyan, Dededebiyam, Daradabakaye. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ilang Diyos, marami pong salamat na muli, Panginoon, o God. Hallelujah, itinama mo po ang aming puso, Panginoon, patungkol sa mga dinadaanan namin mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Tunay nga, o Diyos, kamangha-mangha ang iyong mga daan, ang iyong mga katulad at katuluran, Panginoon. Ang aking pong dalangin ng mga kapatiran sa iglesia mo, patuloy nilang maranasan ang katapatan ng mga kapangyarihan mo, Panginoon. Lord, marami pong salamat, katulad ng dati, Panginoon, ang hindi ko po nagawa ngayong gabi, kayo po ang mapuno ito sa buhay ng iyong mga anak. Panginoon, ngayong gabi, sa aming pansamantalang magkakaiwalay, tinatanong po ang bawat isa sa amin at biniglas ko po sila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you po. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon Diyos. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. God bless you po.